Shop tips. So update tayo kay Carrot. Ito pa rin siya. Bubuuin na sana natin siya ngayon, kaso napag-isip-isip ko itong mga valves na nakakabit sa kanya, balik rin natin. Yan is may mga tama na yung iba, like for example ito, intake number 1, lubog na yan, no? Lubog na siya doon sa valve seat, pati itong isa. So ibig sabihin lang yan is masyado nang malalim, kumbaga yung lapat niya sa valves or sa valve seat. So naisipan ko na order na lang ng mga bagong valves, mag valve lapping ulit tayo ng panibago, tapos reset tayo ng valve shim. Ito, pakita ko sa inyo. Ito ang kanyang mga valve shim. Yan. Ito yung valve cap. Ito, nasa loob. Yan. Kita nyo? Hindi ko may focus eh. Masyado maliit. So yan siya. Yan. Pakaliit lang yan. Yan ang parang valve clearance nya. So nakadikit yan dito. Yan. Tapos nakatukod siya sa valves. So mag-iiba rin ang clearance niyan, kasi yung lapat ng valves, kung i-reset mo sa bago, magpapalapat ka ulit ng bagong valve yan. So yung iba malapit na rin, medyo lubog na, pero ito talaga intake. Yun ang pinaka halos lubog na. Siyempre minsan lang naman tayo magbaklas ng makina, sulitin na natin para mas matagal ang buhay ng motorsiklo natin at mas matagal natin siya magagamit. Hindi yung binaba mo ngayon tapos ilang months lang bababa mo na naman kasi singaw na naman yung mga barbula. Kaya maganda yung pang matagalan na, para gamit ka na ng gamit, di ba? Tsaka matanda na to, marurupok na talaga ang mga piyesa niyan. Pero pipilitin natin siyang buhayin tulad ng mga sakyan natin. Yun ay ating 89 Pajero, tsaka ating 1980 Toyota Starlet. Yan. Hindi naman halatang mahilig sa luma, no? May modelo din naman tayo, hindi naman ganun ka modelo. Yan, Isuzu Crosswind yung ating tangke. Ba't nga ba tinawag na tangke yan? Kasi gear type din siya, parang yung CBR natin. Wala siyang timing gear, wala siyang timing belt, wala siyang timing chain. Timing gear siya. So bago pa maubos yung mga gears nun, di ba? Iingay siya pero hindi siya yung mapuputulan. Kumbaga
dead ball ka na, sila buhay pa. Yeah, yun lang update natin. Hintayin natin dumating yung in-order natin na valve set. Bali 8 intake valve, 8 exhaust valve. So bablapping tayo panibago para iwas na sa sakit ng ulo. So yun na muna update natin dito kay Carrot. At marami pa rin tayong gagawin dyan. Pasensya na, kala nyo umuulan, nagsuswimming kasi sila baby sa taas, tsaka si Mrs. So yun yung engine natin. Papalit pa rin tayo ng clutch lining. Tapos ano ba to? Front fork oil seal, saka change oil. Palitan na rin natin to. Matik yan. Pag nagbaklas ka, maganda palitan mo ng bago. Kasi mga dumi-dumi na yan tulad yan, galing sa radiator. Buti nga nabuksan. At least malilinisan ko yung cooling system. Mababakbak natin yung mga kalakalawang sa ano niya, daanan ng coolant. So yun lang. Sana mabuo natin siya bago, hindi naman siguro abutin ng bare month, kaya bago magtag-ulan. Kaya naman natin ginagawa tong vlog na to parang documentary ba. Siyempre pagtanda natin, gusto ko yung napapanood ko yung mga ginawa ko nung malakas pa ako, nung bata-bata pa ako. Yung parang ganun, hindi natin masabi yung buhay. Kaya ito, gusto ko may documentary ako nito para pumunta na ako, papanoorin ko na lang siya. Nagawa ko pala to, overhaul pala ako ng sasakyan ko, ganun. I-share na lang natin to sa ibang mga gusto rin magbuo ng CBR. Yan. Kasi nakita ko parang bibihira ang mga nagvo-vlog sa mga old school na big bikes. So gusto ko rin itong i-document para, alam mo yun, may mapapanood sila na, may nakagawa pala nito, ganun, ganito lang pala yun. Hindi pa natin kailangan gumastos ng mahal, ganun. Yung mga simple hack pala na ganyan. So yun lang. Bye!